So, eto mga sangkay, magandang pag-usapan to ngayon kasi nga po mayroong magandang balita, no? At dapat po ninyo itong malaman, mga sangkay. So, mayroon po tayo ngayong malupit na good news na talagang namang buong bansa dapat magdiwang. No, dahil nasa ganap na mga sangkay actually. Nakaraang araw ito Kaya nga lang masyado pong natabunan ng iba't iba pang mga balita, mga sangkay tungkol sa mga ganap, no? Sa mga, alam niyo na yan, halimbawa na lang about kay General Torre. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. Well, ngayon, eto na, malalaman po ninyo. Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, alright, eto, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe mga sangkay, kung gusto nyo laging updated sa mga balita, lalong-lalo na po sa mga magagandang balita na nangyayari sa Pilipinas, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Ito, pag-usapan po natin. Nakaraang araw, ito mga sangkay, maraming nananawagan. Ayan po, itong patungkol po sa Konektadong Pinoy Act. Ano ba meron dyan? Naku, maganda to. Pag nalaman ninyo, matutuwa kayo kung anong meron dyan. Alam nyo kasi, itong Konektadong Pinoy Act, ito po yung susi para ang internet bumilis at magmura. Ulitin ko, ang purpose nito para ang internet sa bansa bumilis at hindi lang bumilis, maging mura. Okay, bakit? Kagaya nito, nananawagan sila. No? August 25, nananawagan. Sabi dito, Digital Pinoy Statement on the passage of the Konektadong Pinoy Law. Digital Pinoy's welcome, Digital Pinoy's welcome the passage of the Konektadong Pinoy Law. We hope this measure paves the way for more efficient, stable, and affordable internet services across the Philippines. Alam niyo mga sangkay, ito kasi, kapag kung maaaprubahan ito, dadami po ang competitor pagdating po sa internet provider. Kasi sa bansa po natin, nakatali lamang po tayo sa ilang mga nagpo-provide ng internet, di ba? Globe, PLDT, mga ganyan, mga sangkay. Ito, magpaparami ito ng kompetensya pagdating sa internet provider. So, kapag mangyari yan, mga sangkay, ito nga yung paulit-ulit ko na sinasabi pa noon pa Kung maaprubahan yung economic charter change, dadami yung mga negosyante sa bansa na mga dayuhan. Magtatayo ng kanilang mga negosyo at kapag maraming mga negosyo sa Pilipinas, magkakaroon ng kompetensya. Kapag matindi ang kompetensya pagdating sa businesses, dadami ang trabaho, tataas yung pasahod, babagsak bahagya ang presyo ng bilihin sa merkado. O sa kahit na saan, mga sanggay. Kasi nga may kompetensya na nagaganap. Naglalaban-laban sa kanila. Sila sa kanilang mga produkto. So, ganito din po, mga sangkay, sa internet. The more na mas maraming internet provider, mga sangkay, mas bababa ang presyo nito at mas bibilis ang internet. Kasi, syempre, magpapagandahan niya ng service, di ba? Kaya nga sabi po dito, as more competitors are expected to enter the market, this should encourage fairer competition and lead to better customer experience. Ayan ha. Ayan, maganda mga sangkay. Kasi dadami po yung competitors dito, no? Napapasok. Ngayon, ito yung good news. Ito na, nananawagan sila dito, mga sangkay. Ito yung balita. Patuloy ang digitalization ng Pilipinas matapos maisabatas ang Konektadong Pinoy Bill. Naisabatas na mga sangkay. Pero ang ilang telco companies may agam-agang sa hakbang na ito. Kita nyo mga sangkay kung paano nag-aalala yung mga telco companies dito sa ating bansa?
Kasi nga po, magkakaroon na po sila ng kakumpetensya. Yun yung kanilang, kumbaga, inaalala. Isipin nyo, itong mga ano yan mga oligarko yan sa Pilipinas. Kumukontra sila dito at gusto pa nga po nilang iparating hanggang magpang-abot pa daw sa Supreme Court. Pero malabo na yan, mga sangkay. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kasi nga po, ang internet sa Pilipinas, di ba, pagkamahal-mahal, magkano binabayaran nyo ng internet? Di ba napakamahal ng internet sa Pilipinas? Tapos, mabagal pa, mga sangkay. So, the more na may mga competitors pagdating po sa internet provider or telco, the more na mas gaganda ang serbisyo. Di ba? Batas na ang kontrobersyal na Konektadong Pinoy Act. Ewan ko ba't sinasabi nila controversial yan. Parang hindi naman, mga sangkay. Ginagawa lamang pong issue yan ng mga oligarko. Kasi nga po, syempre sila ang tatamaan dyan. Yan ay matapos mag-lapse into law nitong weekend ang panukalang batas nang walang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Aha. Good news ito para sa author na si Senadora Amy Marcos. Oh, isang Marcos yung author. Oh, 'di ba? Hindi na lugi. Isang Marcos yung author, mga sangkay, si Amy. Dahil sa wakas, ganap ng batas ang abot kayang internet. At anya, wala na raw batang mahuhuli sa klase o kaya naman OFW na mapuputulan ng tawag sa pamilya. Una ng Oh, 'di ba? Ito nga yung message ni Amy Marcos, oh. Konektadong Pinoy Act, batas na. Mas murang load at internet, may discount at may discount na ang mga estudyante, oh, 'di ba, mga sangkay? Kaya yung mga oligarko diyan, ayaw nila. Kasi sila nga po yung tatamaan diyan. Hindi, kumbaga, kita nila, mga sangkay, talagang sugapa po talaga eh. Malala po talaga na pagmamanipula sa bansa natin yung ginagawa nitong mga malalaking telco companies eh. Ngayon, syempre, dadami na sila. Hindi lang 5 yung papasok diyan. Dadami yan. Magkakaroon ng mga 10, 20. Ay, hindi ganun po kaganda yung takbo na, mga sangkay, dito sa ating bansa. Hindi na tayo nakagapo sa PLDT, Smart, Globe, at kung ano-ano pa, mga sangkay, diba? Alala ng presidential sister kay PBBM na huwag magpa-impluwensya sa powerful telcos. Correct. Tama dito kasi nga po, grabe yung mga powerful, mga telcos na yan, yung mga telcos company. Talagang gustong dayain tayo, mga Pilipino. Siyempre, may kalaban na sila dyan eh. No choice sila, magbababa sila ng presyo, gagandahan na nila yung kanilang serbisyo. At kung ang pangalan daw niya ang rason para hindi pirmahan ng bill, tanggalin na raw ito para lang hindi mahirapan ang mga Pilipino. Matatandaang may rift ang magkapatid, lalo na nitong nagdaang eleksyon nang kumalas ang senadora sa admin slate at i-endorso siya ni VP Sara Duterte. Ikinatuwari ng sponsor na si Senator Alan Peter Cayetano ang pagsasabatas ng bill. Ayon sa kanya, one step forward ito para ma-modernize ang digital infrastructure. Correct. Para makipagsabayan na rin sa ibang ICT reforms. Mismo. Gaya ng e-governance. Wala raw saysaya mga ito kung hindi naman maayos ang internet connection. Correct. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, malinaw ang vision ng Pangulo. Walang dapat maiwang Pilipino sa digital age. Yan nga po yung sinusulong ni PBBM, di ba? Gusto niya maging moderno ang ating bansa. So, ito na yun, mga sangkay. Ginagawa niya pong moderno. At hindi po, tandaan po ninyo to hindi magiging moderno ang Pilipinas hanggat nakatali lamang po tayo sa loob ng ating bansa. Kailangan magpapasok tayo ng mga dayuhang negosyante. Kaya nga, ganun kahalaga, mga sangkay, dapat po ito maintindihan ng Senado, na ganun kahalaga na matuloy na ang economic charter change. Kasi, the more na may competitors, mga sangkay, sa negosyo, the more nagaganda ang serbisyo. Mumura. Kita nyo, mga sangkay, di ba, yung internet. Ano ang magiging niyan? Ano magiging resulta? Ang effect niyan, mga sangkay, bababa ang presyo ng internet. Tama? Yung buwan ng binabayad. May discount ka kapag estudyante. Di ba, mga sangkay? Yan ay napakaganda kung mangyayari, hindi lamang po sa internet. Sana po sa lahat na po ng mga negosyo na legal. Alright? Kailangan na ngayong i-draft ng ahensya ang implementing rules sa loob ng 90 days. Pero ang Philippine Chamber of Telecommunications Operators
una nang nagbabala sa panukalang ito. Nabababala talaga sila kasi sila ang tatamaan. Diyos mio, Marimar. Paliwanag ng PCTO, ang new players pwedeng makapasok kahit hindi cybersecurity ready. Nako, yan na mga sangkay. Sinisiraan nila. Bakit? Itong mga to hawak po ito ng mga sangkay, 'di ba? Ng mga malalaking kumpanya. O ngayon, anong magiging trabaho nila diyan? 'Di ba? Siyempre, sisiraan nila para walang competition na magaganap. Kaso nga lang, naisa batas na. Exempted ang new players sa Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Yan po ay naisa batas na ng ating presidente at nakakatuwa mga sangkay, no? Tatak Marcos. So kung mangyayari na po, abangan po natin, no? Sa mga susunod na mga araw, buwan, taon, bibilis na po ang internet, tapos dadami na po. Maraming trabaho mabibuild up nito mga sangkay at magiging mura din po ang internet. Alright? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.